Pangalan, Jelly Concepcion. Trabaho, photographer. Welcome sa panibagong series na pinamagatang ang pakikipagsapalaran ng Tender Trio Japan Edition. Yun eh. Travel vlog yan. So tara, ginalingan ko yung pag-edit dito, no? Kaya sana panoorin nyo talaga. At saka wala lang, para sa memories na rin namin yan, no? Pag matanda na kaming lahat. Ayun lang, tuwing Sunday 9 PM ng gabi ang posting, no? So ayan, note kayo para namang ganahan ako mag-edit. Let's go! Ayun, part 3 na, no, ng pakikipagsapalaran namin dito sa Japan. At ngayong araw pupunta tayo ng Kyoto, no? Nga pala, salamat sa mga nanood nung mga huling videos, no? Lupit nyo. So ayan, first time naming nakasakay, no, sa isang Shinkansen o parang bullet train nila dito sa Japan. And sobrang bilis, para nasa eroplano, no, pag pumikit ka. Parang ganun yung pakiramdam niya. Kaya ayan, manghang-mangha si Nara, no. At ito yung mga binili namin pagkain o baon, no, sa station. Pwede ka bumili dun sa labas, maraming pagpipilian. Pwede mo dalhin dyan at yun, kainin mo, no? Kaya picturean muna ni Nanay Bea, no, yung mga pagkain for memories gamit ang Fuji X half. Let's go! So ang biyahe papuntang Kyoto from Tokyo is around 2 hours, no? Sobra ng 2 hours, pero sobrang bilis na nun kung makikita mo yung layo niya, no? So ayan, nag-iba na itsura, naging medyo nature na, no? So alam mong papalapit ka na dun. At ayan, nandito na kami sa Kyoto Station. Ayan, so mula naman dito, babiyahe pa kami ng 30 minutes papunta dun sa Airbnb namin, no? Sa Joyo City, no? Sa labas ng Kyoto yan. Ayan, nandito na kami. Napakagandang town, no? Classic lang siya na town. Natuwa ako na ito yung nahanap namin. So from station, lalakad ka lang ng mga 5 minutes. Ayan, kitang-kita nyo, parang luma yung vibe nung lugar, no? So yun, dito na kami sa Airbnb namin. Ang laki niya. Ayan, quick tour lang. So ito, may living room dito. Dito kami lagi tumatambay. Tapos next, ayan, may banyo, may washer, tsaka dryer. Tapos ito yung banyo, bathtub, shower. Tapos ito naman yung kanilang kitchen. At tsaka kainan na din, no? Ayan, simpleng-simple lang yung bahay nila, no? Ayan, sa kaliwa yung banyo. Tapos sa taas, ito naman merong isang kwarto dito. Diyan daw si Nara. At ito naman, ito Japanese room. Ang laki, no? Okay. So ayan, ito inangkin na nga ni Nara tong room na to, no? Ayan, natutuwa daw siya dahil may balcony. Ayun, unang araw namin dito sa Kyoto, no? At wala naman kaming planong puntahan. May plano kami pero freestyle lang. So, tara. Nara, ready? Ready ka na maglakbay? Uy, handa ka na? So, ayan, lakad lang papunta sa station. Ang gaganda ng kasama ko naman. So, dito kami nagstay sa ano, no? Joyo. So, medyo malayo sa Kyoto to. And umbrella.
What about the sun umbrella? The sun umbrella? Like the umbrella that you use when it's sunny. I have it. So, ayan, ito na yung ating trend. Parang antok pa. Ayan, nandito na kami sa Kyoto. So, kakaiba rin, no? Iba rin yung vibe niya kumpara sa Tokyo. So, ayun, ang una natin pupuntahan, dessert place, no? Na parang breakfast na rin. Ayan, mga pancake, toast, French toast. So, ito, no? Maliit lang yung lugar pero puno. Laging puno. So, ayan na yung pancake ni Nara at saka ni Bea, no? Parang sarap. Malamang kalahati niya na ako kakain mamaya. Nara, parang sarap naman yan. Ayun, ako naman, nandito na yung French toast ko na may ice cream pa sa taas, no? Ayan, pasintabi sa mga manonood, baka mainggit. Go! So, ayun, after niya na nag-gachapon lang kami, no? 300. Gachapon ba? Basta, ang alam ko, ang dami naming nagastos sa mga ganito, no? Oo, ano yan? Tuwan-tuwa kami, pati ako sa si Bea, tuwan-tuwa sa ganyan. Ayun, pagkatapos naman, pumasok lang kami dito sa isang random na tindahan. Nakakatuwa yung mga tindahan dito, no? Laging ang daming kung ano-anong tinda. Talagang, ewan ko, mabubusog talaga yung mata mo, no? At mapapagastos ka din. So, ingat-ingat lang. Pagkatapos naman yan, ayan, dumaan lang kami dito. Ito yung mga lagi nating nakikita sa internet, no? Ng mga streets sa Kyoto. Sikat siya dahil dyan sa mga classic niya na mga bahay, no? Talagang mga traditional na bahay. Tapos sa dulo nito, meron lang mga temple, shrine. Hindi ko alam yung pangalan, eh. Sobrang mabilis lang din kami dito nila Bea, no? Dahil nga hindi rin kami mahilig talaga dun sa sobrang daming turista. Pero okay siya kung dadaanan nyo lang, no? At kung mahilig kayo dyan, okay din talaga na puntahan. So ito yung loob ng shrine. Mabilis lang din kami dyan, no? Dahil naligaw kami palabas. Ayun, after naman, nagpunta kami sa isang cat cafe, no? Dahil matagal na namin pangarap na makapagka-alaga ng pusa, no? Magkaroon ng pusa sa bahay. Pero lagi kasi kaming umaalis, so mahirap din. That's a nice cafe. Ayun, so ang sistema naman dito, ayan, syempre bibili ka ng kape, tapos susunod ka dun sa mga rules, no? Magtatanggal ka ng sapatos, ganyan. At saka may oras lang din, no? Parang 30 minutes lang per tao. Or kung gusto mo mag-extend, kailangan mo ulit bumili ng kape. Pero yun, pag bumili ka ng kape, ayan, pwede ka makipaghalubilo sa mga pusa, makipagkulitan, picturean sila. So, nakakatuwa din, no? Ang cute din ng mga pusa, eh. Parang, wala lang, natutuwa ako sa kanila, no? Parang wala silang pakialam sa ating mga tao. So, ayan, pwede ka rin bumili ng mga treats para sa pusa na ganito. Para lumapit sila sa'yo, no? So, ayan, nag-enjoy kami dito. At lalong lumakas yung trip ko, no? Na mag-alaga ng pusa. So, okay ba may pusa sa bahay? Yan, comment kayo dyan kung may pusa kayo sa bahay. Hindi pa camera to. Tapos, ayun, tumambay lang kami dito, no? Sa ilog. Ang ganda ng ilog nila dito. Malungkot lang dahil may mga turista na nagkakalat dito, no? Nakakainis. Ayun, tapos nakita namin to, no? Mga mini library na malapit sa park, nakakatuwa. Ayan, pangarap ko makapaggawa ng ganito sa Pilipinas, no? Sana maraming ganito sa Pilipinas para na-encourage yung mga bata na magbasa. Kami naman ni Bea, ayan, tumambay lang kami dito sa park, no? Bumili ng kape si Bea.
Tapos, ayun, dito na kami nagpalipas ng oras, no? Hanggang mag-lunch time. Ayan, nahiya lang yan si Nara pero gusto makipaglaro niyan. Ayun, pagkatapos naman, lunch time na. So, ito, nakita namin na solid na bilihan ng ramen, no? Dito yun, di ba? Ito yun, di ba? So, ayun, ang sistema pala namin dito ni Bea, ako bahala sa logistics, no? Kung anong sasakyan, kung anong oras pupunta, anong oras aalis. Tapos, siya naman ang bahala maghanap ng mga lugar na pupuntahan namin, no? Dahil mga cute kasama ko, Ayan, kaya kung mapapansin nyo, solid yung mga napupuntahan namin dito, no? Talagang well-researched yan ni Bea. So, ayun, ito na yung pagkain namin, ramen, no? Solid to. After naman, naglakad-lakad lang kami malapit doon sa kinainan namin at nagulat kami. Natumbok namin tong mga streets na to, no? Maninipis lang siya ng mga kalye, parang mga looban. Tapos, maraming kainan, no? Ang ganda siguro dito pag gabi, kapag kabukas na lahat yan, pati yung mga ilaw, no? Pero, ayun, hindi na namin siya inabutan ng gabi. Next time. Pero, okay din siya lakadin ng hapon, no? Walang masyadong tao, mas makikita mo yung lugar. Ang ganda ng eksena na to, no? Nakakatuwa. Ayan, may nakita kaming playground, no? At naglaro lang si Nara. Habang kami ni Bea, lumilim muna, no? Dahil medyo mainit na nung panahon na yan, Pero yun, at least nakapaglaro si Nara, no? So, ayun, after nyan, pumunta lang kami dito sa isang coffee shop kung saan may lolo na nagbabantay, no? Ang cute. Ayan, nagtuloy lang si Nara ng kanyang journal. At ayan, umorder lang kami nitong ice cream. Pampapresko na rin, no? Dahil nga mainit. Ito naman yung view mula dun sa tulay, no? Ito yung ilog nila dito sa Kyoto, yung malaking ilog. Nakakatuwa, no? Yung mga estudyante, ayan lang, nakatambay lang sila dyan, nagkikwentuhan, nagkukulitan. So, isa to sa pinakamagandang eksena na nakita ko dito. Tapos, ayun, after namin mag-dinner, ayan, napagod na si Nara, no? Actually, pagod na rin kami ni Bea, kaya naisipan namin na mag-Uber na. Medyo malayo siya pero okay lang naman dahil kailangan na rin namin magpahinga, no? At pupunta kami ng Osaka kinabukasan para sa Universal Studios. So, ayun, let's go! Ayan na ang pinakahihintay na araw ni Nara, no? So, pupunta tayo sa Universal Studios. Ayun, ang problema lang, masungit ang panahon, no? Malakas ang ulan. Pero okay lang, handa naman kami. Dala namin yung mga kapote o kung ano-ano pa, payong. No? Pero sana pagbigyan kami ng panahon, no? Kahit konti, umaraw naman para ma-enjoy ni Nara. Ayun, nandito na kami. Let's go! Ang kulit ng itsura, So, ayun, nandito na kami from Kyoto. Mga 1 oras na tren, no? Para makarating dito. Umaambon-ambon, no? Kaya kailangan natin na mag-raincoat para naman safe ang ating baby. Ayun na, dito na kami sa entrance. So, tuwang-tuwa na si Nara, no? Pero sa totoo lang, kami rin ni Bea, kinakabahan na kami. Kasi mga first time din namin makakarating dito. So, ito yung una naming ride na pinuntahan, no? Parang tungkol kay Doraemon na 3D. Ayan, pagkatapos naman, naglibot lang kami dito. Siguro dahil masama yung panahon, kaya hindi rin sobrang dami yung tao, no?
Bumilis din yung mga pila ng mga ride. Nakakatawa lang si Nara, no, kasi kada lakad, kada ride may merienda dapat eh. Ang lakas din kumain eh. Tapos ayun, ang pinaka bad trip lang na nangyari dito sobrang lakas ng ulan, no. Biglang bumuhos talaga ng sobrang lakas. So ayun, wala kaming magagawa kundi maghanap ng mga indoor na lugar dito, no, na makakapag-enjoy pa rin si Nara. Ayun, buti na lang merong ganito, no, parang malaking playground na indoor. So makakapaglaro yung anak mo, tapos kami naman ni Bea makakatambay kaming dalawa, no. Ayun, nandito na kami sa Super Nintendo World. Bale, ito yung highlight na punta namin dito, no. Pero ayun nga, malungkot dahil konti lang yung video ko nito dahil sa ulan, tsaka naubusan na rin ang battery yung camera ko. Pero ito yung bubungad sa'yo pagpasok mo sa Super Nintendo World. Ayos dito, nakailang rides din kami sa loob nito, no. Ayun, fast forward na agad next day, no. Ayan, last full day namin. Ayan, hinanting lang namin itong magagandang coffee shop dito, no, para happy ang ating Nainay Bea. After namin magkape, si Nara naman ang naghanap ng merienda, no. Nakapaglakad na kasi ng konti kaya nag-request na ng merienda. So, ito solid din siya na dessert. Highly recommended to, no. Halata mo na si Nara na gutom na oh. Boom. So, ayan, pasintabi ulit sa mga nanonood, no. Baka matakam at mapa-order sa Grab. Ayun, pagkatapos niyan, hinanting naman namin itong Tsutaya Bookstore, no. Ayan, paborito kong lugar dito sa Japan. Para sa akin, ito yung isa sa pinakamagandang Tsutaya dito sa Japan, no. Yung nasa Kyoto. Ang laki niya, ang daming selections ng libro. Solid. Sobrang daming photo books, no? Kung mahilig ka sa photography. Ayan, kaya kong tumambay dito ng 1 linggo, walang uwian, no? Ayan, bali last night na namin dito sa Kyoto, no? At talagang nilalasap namin. Tambay lang kami dito sa ilog. Tapos, ayan, nakinig ng tubig. Tumingin ng mga taong nakatambay. At saka, ayan, nagpahangin lang kami dito. Ang ganda rin kasi umaambon-ambon na ito, no? So, nagre-reflect din yung mga ilaw dun sa lapag. Ayan, in-enjoy lang namin kasi last night na namin dito sa Kyoto at babalik na ng Tokyo kinabukasan. Ayun, last day na namin dito sa Kyoto, no. So, breakfast lang kami. Dahil ang check-out namin ay 10 AM. Pero 10 AM na, nakiusap na lang ako na kung pwede ba 12 para makapaglinis pa kami, no. So, ayun, tara, let's go. Diyan na sila sa labas. So, ayun, para sa last breakfast namin dito sa Kyoto, ayan, may nakita kaming bakery dito sa Joyo, no. Diba ang ganda? Ayun, para sa mga town na medyo malayo na sa Kyoto, nakakatuwa, no, na meron pang mga ganitong bakery dito. At saka masarap yung mga tinapay na gawa nila dito. Ayun, sa mga pupunta ng Kyoto, check out nyo rin tong lugar na to, no, itong Joyo. Okay din dito. Kulit oh. Oh, pero may maganda din. Okay, food tripin na natin itong mga nabili natin, no.
Ang dami nating biniling tinapay para marami tayong matikman. Masarap siya. Ayan nga, nabitin kami at bumili pa si Bea, no? At yung mga binili niya dyan, yung sobra, dinala na lang din namin sa tren. At doon na namin kinain, no? Ayan, pabalik na kami doon sa Airbnb. Nakapaglinis naman na kami. At yung mga bagahe namin, nakahanda na din, no? Ayun, nag-request lang talaga ako ng late check-out dahil ayoko nang nagmamadali, no? Kailangan makakain kami na maayos. So ayun, pagbalik sa Airbnb, sumulat lang ako, no, nitong thank you note para sa host namin na si Ogure. Ayan, wala lang, pasasalamat lang, no, dahil in-accommodate niya kami dito sa bahay niya. At wala, memories lang din para matuwa siya pag nabasa niya. Tsaka malay mo, magkita ulit sa future, di ba? Ayan na yung sulat namin. Pinirmahan ko na rin ng caricature naming tatlo, no? Ayun, nandito na kami sa station at nag-aantay na lang ng tren, no? Ayan, pagod na kami lahat. Ito na rin. Okay ka lang? Ikaw, okay ka lang? Ayun, maraming salamat, no, kung nandito ka pa rin at nanonood nitong video na to. Wala lang, no, sineshare ko lang naman din to dahil ayun, matagal na namin pangarap na makapunta dito at makapasyal. At ikaw, kwentuhan mo din ako kung anong pangarap mo, no, i-comment mo dyan sa video. Babasahin ko lahat yan. So next vlog naman, pagbalik namin sa Tokyo, no, so abangan nyo yan. Ngayon naman, tignan nyo muna yung mga photos na to, no. Yun lang, peace!